Magandang umaga mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa mensahe, manalangin po muna tayo. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na muli kami ay makakatungo sa pag-aaral ng iyong salita. May pagkakataon kami na ang mga katotohanan nito sa iyong biyaya ay tunay na maging gabay namin at aplikasyon sa aming buhay pang araw-araw. Bigyan mo po kami ng focus, ilayo niyo po ang iyong lingkod sa anumang kamalian, at nawa tunay na ang biyaya ng iyong salita ay mapasa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, isa sa matinding hamon ng pandemya ng pagkakaroon ng COVID ay ang dulot nitong sakit at kamatayan sa marami. Pag ikaw ay may COVID, either ikaw ay mayroong Alpha, Delta, o yung bago ngayon, yung Lambda variant. At ito ay tunay na ang dulot ay pighati at pag-aalala. Kabaliktaran po nito ang dulot sa isang Kristiyano ng pagkakaroon ng Ama sa ating Diyos at ng Panginoon sa ating walang iba kundi kay Hesukristo. Ang dulot po nito sa atin, biyaya na siyang nagligtas sa atin at patuloy na nag-e-enable sa atin upang makapamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos ng may pagsunod. At isa pang dulot nito sa atin ay kapayapaan. Kapayapaan na sa gitna ng nangyayari sa mundong ito, na hindi mo matatagpuan sa mundong ito, ay isang kapayapaan na dulot ng pakikipag-isa kay Kristo. Kapayapaan na wala sa mundong ito. Tunghayan po natin ang katotohanan ito na kung paano ang bawat Kristiyano, maging ang iglesia, ay nasa isang Ama at sa isang Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 2 Thessalonians 1:1-2. 2 Thessalonica, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 2. Ito po yung sinasabi. Si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pansinin po natin dito ang Apostol Pablo. Kanya pong binabate ang Thessalonian Church, ang iglesia sa Thessalonica, sa isang paraan na kung saan pinapaalala niya sa kanila na sila ay nasa isang pamilya at sila ay iniingatan o pinapangalagaan ng isang Ama at sila ay mga lingkod ng isang Panginoon. Alam niyo po, sa hindi nagbabagong prinsipyo ng Biblia para sa lahat ng mga mananampalataya, ito yung katotohanan. We in God are in a Father, and we in Christ are in a Lord. Ito po yung dapat nating makita. Ang dulot po nito sa buhay ng mananampalataya, sabi ni Pablo sa kanyang Thessalonian audience, ay grace and peace. Yun din po yung dulot sa atin. At ito po ay galing sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoon. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang una ay yung biyaya. Yun po yung pagkilos ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos na tayo ay iligtas. Tayo ay maborn again. At tayo ay makapagsisi at manampalataya. And then comes peace. Ito po ay nanggagaling sa isang buhay na binigyan na ng kakayahan ng Diyos na sumunod sa kanyang salita, na nagdudulot ng
Imbis na pangamba, kagaya ng mga dinaranas ng mga tao ngayon, at dinaranas ng marami sa panahon nila dahil under persecution sila, ang dulot ng pagkakaroon ng ganitong kaugnayan sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo ay kapayapaan. Napakaganda, di ba? Dapat po nating malaman na etong biyayang to ang nauuna bago natin ma-experience o maranasan ang kapayapaan na dulot nito. Ang pagkakabanggit po ng Apostol Pablo sa ating Diyos bilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na both co-sources o mga pinagmumulan ng ganitong mga biyaya, blessings, ay nagsasabi o nagpapakita ng kanilang pagiging pantay. Ang ganda po ng katotohanan yon. Kasi we believe in the equality of the status of God the Father and God the Son. Nagkaiba lang sila in their functional subordination ng magkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo, at napasa ilalim siya sa kalooban ng Ama. Pero alam po natin, they are equal. They are God. One God in three persons. God the Father, God the Son, God the Spirit. Ito po yung isang katotohanan na makikita rin natin dito. Matapos pong sinabi yung tungkol sa grasya, biyaya, at sa kapayapaan, meron pa po doon idinagdag na isang parilala o praise. At yung pong dinagdag na yon ay mas nagpakita ng malinaw ang pinanggagalingan nitong biyaya at kapayapaan na to. Na ito ay galing sa Diyos na Ama at sa Panginoong Jesucristo na Panginoon. Nakikita po dito kung saan founded ang iglesia, kung saan ang pundasyon ng mga mananampalataya. At ito po ay tunay na nakaka-encourage sapagkat sinasabi na ang kanilang pundasyon ng kanilang pananampalataya, ng kanilang pag-iral ay walang iba kung hindi ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ng Reformation Study Bible ganito: this points to the unique intimacy between the Father and the Son because the Church is said to be in both. Makikita po natin na hindi magkaiba ang plano ng Diyos Ama at Diyos Anak. Meron silang iisang layunin. Sila ay ganun na lamang ang closeness o intimacy, kung kaya lahat ng kanilang ginagawa ay nagkakalakip-lakip para sa biyaya at pagbibigay ng kapayapaan sa mga believers o sa iglesia for the glory of God alone. So mula po sa teksto at kontekstong ito po yung mensahe na gusto kong iparating. We as believers, as a group or as a church, are in a Father and in a Lord who gives grace and peace. Tayo mga mananampalataya, grupo man, kagaya ng GBC, o isang iglesia, ay nasa isang Ama at nasa isang Panginoon na nagbibigay ng grace, biyaya, at peace and peace, kapayapaan. So mula po dito sa dalawang description sa ating mensahe ng Diyos bilang Ama at ng Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, at ang iglesia bilang isang pamilya na tinubos sa biyaya at mga naglilingkod na nagkakaroon ng kapayapaan dahil sila ay naglilingkod sa isang Panginoong Jesucristo, ay mayroong tinutumbok na pangangailangan natin na kanilang tinutugunan. Ang una, sa unang pahayag, we as believers
are in a Father who gives grace and peace. Ito po yung isang word dito na makikita, let us take note, yung Father. It implies primarily care and sustaining and protection and provision and discipline. Unang-una, makikita natin yung word na protection. Protection from what? Before we were in a Father, we were lost. We were dead. In fact, we are bound for hell. Wala tayong protection sa pagpunta sa impyerno. Wala tayong proteksyon sa patuloy at patuloy na patong-patong na pagkakasala. And then, dumating ang pagkilos, ang biyaya, ang grace ng Panginoon na tayo ay ipanganak na muli, makapagsisi, makapanampalataya, at ngayon, imbes na nasa ilalim tayo sa isang hukom na hahatol sa atin sa ating pagkamakasalanan, tayo ngayon, sa pamamagitan ng biyayang iyon, ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay nasa pangangalaga na ng isang Ama. We are sustained by God with provisions. Tayo ngayon bilang mga Kristiyano, pag naliligaw ng landas sa biyaya ng Diyos, hindi nagpapatuloy, itinutuwid at dinidisiplina. So, ang pagiging nasa Ama, ayon kay Apostol Pablo dito, ay nangangahulugan na nasa pangangalaga ka niya at ikaw ay pinoprotektahan niya. Naalala ko yung isang hindi masabi, safe and secure from all alarms. Napakagandang katotohanan po yan. Sabi nga ni John MacArthur, Paul's simple greeting identifies the church as a regenerate church. Tapos sinasabi ni MacArthur, it is the same greeting the apostle used in his first letter except for the addition of personal possessive pronoun are. So, naandun na yung are. Hindi na parang distant. Ito ay meron ng sense na nasa iyo, in you, with you, part of you. So, napakaganda pong encouragement. Ine-emphasize po dito na ang Diyos ay Father of believers. Because when we were unbelievers, who is our father? Sabi rin ng Bible, Satan. Napakagandang shift po ito, di ba? So, ang punto po dito, here we can see the words our Father implying the fact that both the writer, the readers, at tayo po bilang mga mananampalataya ay may iisa lamang na Ama. At tayo ay makikilala bilang mga mananampalataya. Makikita po natin dito na malinaw na ine-express o ipinapaliwanag ang katotohanan na ang ating estado sa harapan ng Diyos, hindi ma-identify na same ang estado natin sa mga unbelievers. Iba ang ama nila. Iba ang sitwasyon nila. So, napakaganda pong katotohanan nito. Isa pong kwento as illustration. Sabi na nagkikwento, isang araw, while my son Zach and I were out in the country, climbing around in some cliffs, I heard a voice from above me yell. So, nakarinig yung, tatay ng isang boses habang umaakyat sila sa bundok, nagra-rock climbing sila. Hey Dad, catch me! I turned around, sabi niya, to see Zach joyfully jumping off a rock straight at me. Tumingin siya sa taas, may tumatalon na. Yung kanyang anak, papunta sa kanya. Tumalon na siya, at pagkatalon niya, tsaka pa lang siya sumigaw, Hey Dad! Para daw siyang isang sirkero na nagmamadali siya at sinambot ang kanyang anak. Bagsak sila sa lupa pareho. Nung nasambot na daw niya ang kanyang anak, hindi siya makapagsalita. At nung siya ay nakapagsalita, sabi niya, Zach, bigyan mo nga ako ng isang dahilan kung bakit ginawa mo yung pagtalon na yon. Sumagot si Zach sa kanya. At kalmadong-kalmado pa. Na parang hindi delikado yung kanyang ginawa. Sabi niya, Sure, Dad.
Kasi daddy kita. Yung kanyang pagka-assured ay base sa katotohanan na mapagkakatiwalaan niya at sigurado siya na sasambutin siya ng tatay niya. Siya ay may tiwala sa kanyang mga ginagawa kahit sa tingin ng mga adults ay delikado dahil nagtitiwala siya sa kanyang ama, sa kanyang tatay. Di ba? It's more true for us Christians. Sa lahat ng ating mga ginagawa sa mundong ito, tayo ay makapagtitiwala ng lubos na tayo ay nasa pangangalaga ng ating Diyos Ama sa langit. May it be an encouragement for us mga kapatid na meron tayong isang Ama na nagbibigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. At nawa sa Kanya natin ibuhos ang ating pagtitiwala at kumpiyansa. Paano natin i-apply ito? Dapat tayo lagi nagpapasalamat, nananalangin, at sumusunod bilang mga anak ng Diyos. We must grow in obedience. We must grow more in the faith sa ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanyang salita, at lagi tayong natututo sa Kanyang mga pagdisiplina bilang mapagmahal na Ama sa atin. Sa kasaysayan po, hindi na ako lalayo, no? Nung bata pa ako ay napasa ilalim sa pangangalaga at pagproteksyon ng aking tatay Nonong. Siya po yung kinilala kong tatay at tinrato niya ako bilang tunay na kapamilya. At sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng paggamit sa pamilyang ito, ginamit silang instrumento upang ma-share sa akin ang gospel. Ma-share sa akin ang katotohanan na dapat din malaman ng bawat hindi mananampalataya na nakikinig dito na ang Diyos Ama, ang mapagmahal na Diyos Ama, ipinadala ang kanyang bugtong na anak mula sa langit upang mamuhay ng perpekto sa lupa, ipako sa krus ng Kalbaryo, isakripisyo ang kanyang buhay at mamatay doon upang tubusin ang mga kasalanan ng mga pinili ng Diyos, na kung sila sa biyaya ng Diyos ay magsisisi at mananampalataya, sila ay maliligtas at mapapasailalim din sa pangangalaga at proteksyon ng isang mapagmahal na Ama. They can have peace from God's grace. Napakagandang katotohanan po nito. Pangalawang pahayag po. Tayo bilang mga mananampalataya, grupo man o iglesia, ay nasa isang Panginoon na nagbibigay sa atin ng biyaya at kapayapaan. Ang isa pang designation na ginamit dito ni Paul ay ang salitang Lord. We are in the Lord Jesus Christ. Ang salitang Lord po, ito po ay tumutukoy primarily sa authority at sa pangunguna, leadership, at pagmamay-ari. So, ang meaning po nito ni Paul, to be in the Lord, ay nangangahulugan na tayo ay nasa charge o nasa sumusunod, nasa pangangalaga, nasa pangunguna, nasa otoridad o pamumuno at sa pagmamay-ari ng ating Panginoong Hesukristo. Ang punto po dito ng Apostol Pablo, makikita natin ay ang katotohanan na kung paano tayo dapat bilang isang grupo, isang iglesia man o mga believers ay dapat i-conduct o dapat gumawi sa ating buhay. How we conduct our lives. Since tayo ay nakay Kristo na and are owned by our Lord Jesus Christ, dapat tayo ay nakikita na sumususog sa kanyang mga hakbang,
sa kanyang mga, sumusunod sa kanyang mga utos, nang kakitaan tayo ng kanyang pinakita na humility at submission. In short, kung siya ang ating Panginoon, ating sundin ang kanyang mga sinasabi sa kanyang salita. Sa isang nakaraang bagyo, alam niyo po, sa Mexico, sa Gulf of Mexico, sa body of water between America and Mexico, ito po yung nangyari. May isang news report. Sabi, at ang highlight sa news report na to, ang binabalita ay ang rescue device na ginamit sa mga oil rig. Alam niyo po yung oil rig, ito yung mga pangkuha, factory ng pagkuha ng langis na nasa gitna ng dagat. Sabi doon, in case of a fire or hurricane, ito yung binabalita during this hurricane sa Gulf of Mexico ng news agency na to, news report na to. Ang mga rig workers daw na naandun sa Gulf of Mexico, yung naandun sa mga oil rigs na ito, na nakatayo sa gitna ng dagat at kumukuha ng langis, pumapasok sila sa isang korting bala ng barel na bus. At doon daw ay nagsi-seatbelt sila, ini-strap nila yung kanilang sarili sa kanilang mga upuan. At pag sinara na daw yun daw korting bala na bus na yon ay inire-release sa tubig. Palayo doon sa oil rig na maaaring sinisira ng bagyo o sa mga ibang pagkakataon ay nasusunog. So ito yung pinapaalala ng news dahil may hurricane nga o may bagyo na dumarating sa Gulf of Mexico. Yung capsule na to, na tinatawag yung bus na to na korting bala, ay lulutang-lutang laang dun sa tubig, malayo dun sa oil rig, hanggang sa i-rescue sila. Alam niyo po, sabi sa Romans 8:1, ito, at makikita natin yung theological truth na parang nandito sa pagsasalarawan na ito. Therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Justification does not mean the world always stops falling apart. Kagaya ng oil rig, masisira na yon, pero kitang-kita natin yung proteksyon ng Diyos. May bagyo, oo, pero we are safe under the arms of God. Kung yung mga oil rig workers safe sila sa loob ng capsule, tayo ay safe in our Lord Jesus Christ. We are secure from all alarms. Even death, it's already been conquered. Tayo po ay panatag at may kapayapaan na makakaasa ng proteksyon ng ating Diyos. Being in Christ as our Lord indeed gives us peace and grace with regards to our salvation and sanctification. So, paano po natin ilalapat ito? Tayo po bilang mga mananampalataya, grupo man o iglesia, ay dapat, we must be diligent. Our treatment of fellow believers in instructing, rebuking, and encouraging. Kasi dapat makita nila yung katotohanan. Minsan kasi believer ka na dahil hindi ka diligent sa pagtingin sa Biblia, pag-aaral ng Biblia, nakakalimutan yung mga pangako ng Diyos. Nakakalimutan yung mga utos ng Diyos. Nawawala ang authority ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat maging diligent tayo. Kasi doon natin nalalaman that we have a Lord in Christ and must not judge each other. Yung pa yung isang nagiging dulot nun. Meron na tayong Panginoon, siya yung bahala na magdisiplina, siya yung bahala na magtuwid sa atin. We must not be judge of other people na parang tayo ay hiwalay o mas mabuti o mas magaling kaysa sa kanila. Ito ay warning din sa amin mga preachers. We must not be preachers who always rebuke, na para bang kami ay hiwalay sa kasalanan ginagawa ng mga tao sa pagkamakasalanan. Ito po ay napakagandang katotohanan. At instead of judging each other, we must be the one who encourage them to
Lead them to Christ who gives grace and peace, repentance and forgiveness and faith. Si John Hesiodor sa kasaysayan ay nagkwento ng ganito. Sabi niya, while serving as a missionary in Laos, I discovered an illustration of the kingdom of God. Before the colonialists imposed national boundaries, the kings of Laos and Vietnam reached an agreement on taxation in the border area. Doon po sa pagitan ng dalawang bansa nila. Kung sino ang mga papatawan ng buwis. Ito yung kasunduan nila. Those who ate short grain rice built their houses on stilts and decorated them with Indian-style serpents were considered Laotians. On the other hand, those who ate long grain rice built their houses on the ground and decorated them with Chinese-style dragons were considered Vietnamese. The exact location of a person's home was not what determined his or her nationality. Instead, each person belonged to the kingdom whose cultural values he or she exhibited. Wala pong pinagkaiba itong katotohanan ito, sabi ni Yoder, netong nagkwento ito sa ating mga Kristiyano. It doesn't matter kung anong lahi o anong lipi tayo. Ang pagkakilala natin ay nasa Panginoong Hesukristo tayo bilang mga mananampalataya. At ang hindi mananampalataya, ang pagkakilala sa kanila ay wala sila sa Panginoong Hesukristo. Indeed, as part of the Lordship of Christ and being under His kingdom or rule, we must be found faithful in the obedience of His Word. We must have the Bible, not man-made culture or standard. Pakagandang katotohanan, may pagkakilanlan po tayo mga kapatid. That distinguishes us. Hindi po dapat tayo nakikita na kumikilos, nagsasalita at nag-iisip na parang sa mundong pa rin ito na ating pinanggalingan. Sa pagtatapos po, itong dalawang pangangailangan ito ng isang Panginoon at isang Ama ay pangangailangan na kung saan nagbibigay ng purpose at meaning sa ating mga buhay. We need to be rescued from being sinful by the grace of God, and we need help every day for us to experience the peace of God. And this is through God our Father and Jesus Christ our Lord. We need a Heavenly Father to pity us and rescue us from sin and misery. We need His help at every step of the way because we are so weak and vulnerable. But we also need a Heavenly Lord to guide us in life and tell us what is wise and give us a great and meaningful charge or mission to fulfill. We don't just want to be safe in the care of a father. We want a glorious cause to live for. Tanda ko yung commercial Saan ka bumabangon? Bumabangon tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. At ginagawa natin kung ano ang ating misyon na ipinagkatiwala niya sa atin at siya ang nangunguna sa atin. At ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan at mga nangyayari sa mundong ito kagaya ng pandemic, ng wars and rumors of wars, etc. etc. Mga problema sa pamilya, mga problema sa sakit, mga problemang pinansyal sa relasyon. What gives us peace is not what the world can offer to solve them, but because we are under a Lord who guides us all the way, who leads us all the way. Dapat po tayo, we should be wanting a merciful Father to be our protector. And we want an omnipotent Lord to be our champion and commander and our leader. Sabi nga sa Bible, you are the church in God the Father and the Lord Jesus Christ. We can take rest and we can be at peace because we can get help from the one
who gave His life for us. Ano pa ba ang mahihingi natin na hindi niya na ibinigay kung ang kanyang anak? Ang ating Diyos, binigay na niya ang kanyang anak, at ang Panginoong Kristo, pinagkaloob na niya ang kanyang buhay upang iligtas tayo. All these though are impossible kung wala ka sa Diyos. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kailangan mong humingi ng awa sa ating Diyos. Nakahabagan ka na ikaw ay buhayin muli. Ikaw ay maborn again. Upang ikaw ay makapagsisi at makapanampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At siya ay maging tagapagligtas at Panginoon mo rin. Ito po ay sa biyaya lang ng Diyos na binibigay sa mga kanyang naisin iligtas. Sa Bible sinasabi, meron na siyang pinlanong iligtas bago pa man likhain ng mundo. Magmakaawa ka, kapatid, kaibigan. Dahil hindi mo kayang iligtas sa iyong sarili, ito ay sa pamamagitan ni Kristo lamang. Upang maranasan mo ang buhay ng may biyaya at may kapayapaan sa ilalim ng Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito na ang bawat mananampalataya, grupo man o iglesia, ay nasa ilalim ng isang mapagmahal, mapagbiyayang Ama. At nasa ilalim din ng isang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan na wala sa mundong ito. Nawa po, turuan mo kami bilang mga mananampalataya na sumunod, tunatunay sa iyong mga salita. At ang mga hindi pa mananampalataya na nakikinig dito, sila ay magmakaawa sa iyo, nabigyan ng kakayahan na makapagsisi at manampalataya, makapagsisi sa kanilang makasalanan upang sila ay maligtas, bigyan ng pananampalataya hanggang wakas na magdadala sa kanila sa walang hanggang buhay kasama ang Diyos. Maraming salamat po. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.